Timog Silangang Asya. Ito ay binubuo ng 7,600 na pulo at lahat nito ay may sariling wika. Mayroong 120 to 187 na wika ang makikita sa Pilipinas. Pero ngunit paano naging opisyal ang wikang na nabuo ang Filipino? Upang malaman, dapat nating balikan ang mga sinaunang panahon ni Magellan at maklagbay sa buong istorya ng Pilipinas ng maraming kolonisador at mga epekto nito sa mga wika ng ating bansa. Sa panahong ito, tinatawag rin itong panahon ng katutubo o ang panahong bagong dumating ng mga Kastila. May mga iba't ibang uri ng wikang Filipino noon. Panahon ng mga Kastila o ng himagsikan. Ang Pilipino noong panahon ng Kastila, lalo na sa taong 1898, ay mailalarawan bilang matapang at makabayan. Ito ay dahil sa panahon na to, nagkaroon ng himagsikan laban sa mga Kastila sa pamamagitan ng katipunan at mga sulatin ng akda kagaya ni Jose Rizal. Ngunit mailalarawan din ito bilang mangmang sa katotohanan. Sa panahon na iyon, ang karamihan ng mga Pilipino ay hindi nabigyan ng karapatan na magkaroon ng edukasyon. Dahil dito, maraming Pilipino ay madaling mapaglaruan ng mga Kastila at madali silang mapaniwala ng mga ito. Ang sakupin ng mga Amerikano ang bansang Pilipinas, sa simula ay dalawang wika ang ginagamit ng mga bagong mananakop sa mga kautusan at proklamasyon. Ito ay ang Ingles at Espanyol. Bilingual ang sitwasyon pangwika sa panahong ito. Sa kalaunan, napalitan ng Ingles ang Espanyol bilang wikang opisyal. Tinuruan tayo ng mga Amerikano ng tamang edukasyon. Sila ang kauna-unahang guro ng mga Pilipino sa panahong ito at tinatawag silang Thomasite mula sa barkong sinasakyan nilang USS Thomas. Panahon ng Hapon. Ang pananakop ng mga Hapones ay panahon sa kasaysayan ng Pilipinas mula 1942 hanggang 1945. Noong ikalawang digmaang pangdaigdig, kung kailan nilusog ng imperyo ng Hapon ang Pilipinas na dating tinatabanan o nasa ilalim ng kapangyarihan ng Estados Unidos. Kasalukuyang panahon. Sa panahon na ito, umangat na ang pambansang wika ng Pilipinas, 1946 hanggang present day. Malawak ang paggamit ng wikang Filipino, makita rin na ipinapapahayag ng mga kabataan ang kanilang mga sarili.